Alright, isa pong mapagpalayang araw sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila TOH, ngayon po ay araw ng Linggo, September 21, 2025. At sa kasalukuyan ay nagaganap po ang mga rally sa iba't ibang dako ng ating bansa. Meron po sa probinsya at meron po dito sa Metro Manila. At meron pong nagaganap dyan sa Luneta, meron po sa EDSA Shrine, EDSA People Power Monument, meron din po dyan sa dun sa harap ng Camp Aguinaldo, yung mga didilis po. At yung sinabi ni Vic Rodriguez dun po sa Liwasan Bonifacio. So, mamaya dadaanan natin isa-isa. Sinave ko na po yung mga pupuntahan nating mga lugar. Pero ito muna ang pag-usapan natin kasi itong mga didilis mga kababayan, nalilito na po. Nalilito po sila mga kababayan kasi yung ibang kagrupo nila nagpunta po sa iba't ibang lugar. Kaya nagmamakaawa na po itong mga didilis na magpuntahan po daw dito sa Camp Aguinaldo. Kasi, di ba, may narinig na tayo sa sa Luneta At dun sa EDSA na nananawagan ng BBM resign. Kapag narinig niyo po yung BBM resign na yan, mga didilis po yan. Na dapat wala sila doon. Dapat nandito sila sa Camp Aguinaldo. So, umiiyak po sila. Kasi po, wala po sa kanilang pumapansin. Nilalangaw na po yung kanilang rally dyan po sa sa Camp Aguinaldo. Ayan mga kababayan, kaya nanawagan sila. Oy, mga didiles, makinig kayo. Sa Camp Aguinaldo tayo, September 21, hindi raw sa Luneta o sa EDSA Shrine. Dito kayo sa People Power Monument, dito malapit sa Camp Aguinaldo. Kaya sabi dito, to all supporters, defenders of justice, sovereignty, and true Filipino leadership, this is your call to action. Huwag malilito sa lugar ng ating rally. Tayo ang mga tunay na naghahangad ng pagbabago sa bansa. Talaga lang Huwag po tayo makijoin sa Dilaw, Tinklawan rallies. So, ito pong kanilang rally dyan po sa Camp Aguinaldo, ilang piraso lang po Mamaya makikita ninyo mga kababayan. At nandun sila sa kalsada. Sa EDSA, nagkawagayway ng watawat ng Pilipinas at nananawagan. Samahan nyo naman kami rito, kawawa na kami rito. Nagmumukhang tanga kami rito. So, yung mga tangang didilis na napunta sa iba, nananawagan po. Etong inyong mga kakampi. Punta raw kami sa Camp Aguinaldo. Eto mga kababayan, eto po, dito po, kung makikita ninyo, ang dami ko na pong sinave para maisa-isa natin, makita natin yung imahe na nangyayaring mga kilos protesta sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Unahin na natin ito. Ayan po mga kababayan, si Ferdinand Topacio. Ferdinand Topacio, nandiyan po sa Camp Crame, Camp Aguinaldo, Gate 4. Napagod, nakakawagayway ng ng watawat. Hindi naman sila pinapansin. Pakinggan nga natin si Atty. Topacio. Ang dami nila. Ilang piraso lang sila. Sabi ko sa inyo, kapag nakarinig kayo ng sumisigaw na Marcos resign, mga didilis po yun. Lumayo-layo na po kayo doon kasi nakakahawa po yung epekto ng virus na yan. Lumayo-layo kayo. Kaya tingnan nyo, hindi sila pinapansin. Si Atty. Topacio, pati yung ilang sa kanilang mga didilis. Ayun mga kababayan, tingnan mo, ito. Tingnan nyo, mukhang tanga lang Ayan po ang mga nananawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Diyan po yan sa Camp Aguinaldo. Yan po yung lugar na kung saan ang didilis ay mag-rally. Ayan mga kababayan, ilang piraso sila. Wala pa atang 100 ito. So hanggang ngayon, hindi pa sila nagsisimula kasi nga, wala naman tao wala nang pumapansin sa kanila silipin natin yung mga nangyari sa ibang lugar. So ito naman makikita natin, ayan po, dinaan po sa pagtakbo sa Ayala, Makati. Itong kanilang panawagan na tapusin ang korupsyon. Ngayon, ayan end corruption now. Kasama po dito si Dingdong Dantes, Kim Atienza, at sino pa? Ito pa, artista rin to So ito po yung mga artista na idinaan po sa pagtakbo. Dapat ganyan yung protesta, hindi po magulo.
Kasi sa ganyan, maipapakita nyo na ang inyong gustong mangyari. Diba? Ayan po, peaceful. At kita-kita natin dito yung pagtakbo nila. Ayan mga kababayan. Ayan, yan po yung mga personalidad sa showbiz na nananawagan po ng tapusin na ang korupsyon ngayon. Sabi ni Dingdong Danti sa kanya t-shirt, I dream of a corrupt-free Philippines. Kami rin po. Alam ko kayo rin po. Pare-parehas tayong nangangarap na magkaroon po ng corrupt-free Philippines. So, yan po yung dyan naman po yan sa Ayala. Lipat tayo. Okay, ito naman po yung nangyari dyan po sa Luneta. Kasi po may nakaharang po na Coast Guard at yung mga rallyista ay nagpumilit buwagin itong hanay ng mga Coast Guard. Alam nyo, para sa akin, iyaan nyo na lang eh. Mas lalo kasing gugulo. As long na wala silang ginagawang gulo, hayaan nyo na lang. Hayaan nyo na lang muna. Kaysa magkagulo. Gagamitin lang yan ng mga ibang grupo at gagawin dahilan para mas lalong sumiklab ang gulo. Lalong-lalo na, tingnan ninyo, merong mga nakatakip yung muka. So, ayan po yung tinakatakot natin. Ayan mga nakakover So, hindi natin kilala itong mga ito. Ayan, may bata pa Halatang pinulot lang to dun sa sa mga gedli-gedli. So, ayan mga kababayan. So, nabuwag po yung hanay ng Coast Guard. Okay lang yan. Okay lang yan. As long na wala silang gagawing katulonggisan. Ito pa mga kababayan. Ito naman po yung nagtitipon ng mga estudyante sa Taft Avenue sa harap ng University of the Philippines, Manila. Bilang pakikisa sa Bahasa Luneta Aksyon na laban sa korupsyon. Alright, so ito po yung kanilang panawagan. Gagawin negosyo! Gagawin negosyo! Servisyo sa tao! Magandang umaga po at mag-iingat po tayo. Alright, so ayan mga kababayan, may mga nakasulat sila laban sa korupsyon, ang mga sangkot managot, kabataan laban sa pasistang rehimeng Marcos Duterte. So, yung mga didilis kasi akala nila yung mga iba nananawagan lang sa pag-resign ni Presidente Marcos. Naku, meron din po talagang ayaw sa mga Duterte na mga estudyante. Ayan mga kababayan, ayan po yung nangyari Yan po sa University of the Philippines, Manila. Yan po sa may Taft Avenue. Ayan po. So, dako pa tayo sa iba. Eto mga kababayan, alas 11 na ng umaga, eto mga didilis. Wala pa pong ginagawa. Kanina pong alas 11 ng umaga, as of 11 a.m. Ano oras na ba? Alas 12. So, yun, ginagawa nila ngayon, naghihikayat sila na sumama sa kanila dyan sa may harap ng Camp Aguinaldo. Ayan po. Ayan po yung mga organizers o retired generals. Amy Marcos. Si Amy Marcos, sabi niya pupunta raw siya pero hanggang ngayon wala pa rin. So, wala, Indianin lang kayo ni Marcos. Kasi sabi niya pupunta raw siya sa rally pero hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita. Maging yung mga prominent DDS influencers at mga politicians. So baka nandiyan si Banat Bay, kung sino-sino pang mga didilis. Pati yung kampi kay Duterte ng mga politiko. Wala pa po nung bandang alas 11. At ngayon nakita natin kasi mas updated po yung nangyari dun sa yung kay Atty. Topacio. So ayun lang po. Talagang hindi sila pinapansin. Kawawa naman eto mga didilis. Tingnan pa natin sa iba. Okay, so ito naman yung dyan po sa Luneta. Meron po mga grupo ng kabataan na talagang tinanggal yung mga barriers dyan po sa lugar po sa Luneta. Ito po yung sinasabi natin na gagamitin nila etong mga kabataang ito na hindi naman alam kung saan nanggaling. Alam niyo mga kababayan, meron akong isang lugar na alam ko na hinakot yung mga kabataan. Yung mga tambay po, yung mga tambay dyan sa mga gedli. Pinangakuan sila, libre pamasahe, tapos pagkain, sasama lang sila. Hindi ko alam kung magkano yung kung may budget, pero talagang magtatakip sila sa mukha nila. At yan nga po yung nangyayari ngayon. Ayun yung sinasabi nating pakana na mga grupo na gustong guluhin ang ating bansa. Ayan hindi ko piplay video kasi baka baka maging tawag dito violente. So baka ng YouTube. So
daan-daanan lang natin. Yan mga kababayan, no? So, yan po. Tinutibag nila yung mga barriers. Ayan mga kababayan, sinisipa nila yung mga barriers. Ayan. Ayan po yung mga grupo. Tingnan nyo sa mga slogan pa lang, sa mga hawak pa lang nila, talagang talagang mukhang ito yung magugulo. Dyan po sa Luneta. Kaya dapat mapagmatsyag kayo mga kababayan. Huwag po kayong didikit. Kung marami pong pupunta dyan, huwag po kayo didikit sa mga ganitong grupo na talagang ginagamit ito pagtitipon para manggulo. Ayan mga kababayan, oh. Ayan, kaya yung yung mga kabataan dyan, ingat-ingat po kayo. Yung mga nandyan po sa Luneta, ingat-ingat po dahil meron pong grupo na talagang manggugulo lang dyan, na hindi naman po talaga gusto ay mabago ang ating bansa, maalis ang korupsyon, kundi ang gusto nila manggulo. Para kanino? O para meron pong makinabang. Alam nyo na po kung sino ang gusto nilang makinabang dyan. Ayan po mga kababayan. Tingnan nyo naman yung mga itsura nila. Po yung mga talagang ang layunin na yung manggulo. Kunwari lang sila merong mga placards. Pero tingnan natin maigi mga kababayan kasi iba talaga mambuburaot lang . At yun ang sisimulan ng gulo. Pagkatapos nun, palalabasin nila na sila yung nalagay sa alanganin wherein sila yung nagsisimula ng gulo. At dito naman sa Luneta, nandito si Sara. Hindi po Sara Duterte. Hindi rin po Sara Diskaya. Hindi po si Sara Geronimo. Sara Ilago. Ayan po. Ang party list po ng Gabriela. Nandiyan din po sa Luneta, diyan po sa lungsod ng Maynila. Pakinggan po natin si Gabriela party list Sara Ilago. Hindi rin ito yung Sara na mahilig sa payong, sa maluluhong mga sasakyan. Ang dapat sa mga Sara na yan ay makulong at managot sa lahat ng tiwali dito sa ating bayan. Nasaan na ang mga kababaihan? Okay. So yan po mga kababayan, Sara Ilago, Gabriela party list. So dapat kanina lang, pwede kayo sumigaw. Kinakailangan natin mapayapang pagtitipon, mapayapang laban dito sa korupsyon. Ayan, corrupt, ibagsak, stop corrupt. Yan mga kababayan. So lipat tayo. Okay, so ito yung update. Kanina pa po ito alas 10. At least para makita natin yung nangyari before at present. So nung alas 10 ng umaga, ito po yung pangyayari dyan. Glenway ko po, mga kapuso, as of 10 a.m. ay umaabot na po sa 5,000 yung mga tao ho rito sa Luneta kung saan nga po sinasagawa yung baha sa Luneta aksyon na laban sa korupsyon. Marami na rin ho mga personalidad. Ang mga dumating dito, nakita ko na ho dito na dumating si ML Representative Laila De Lima, ang actress na si Angel Aquino, nandito na rin ho si dating Commissioner ng COMELEC na Rowena Guanzon, mga alagad ng simbahan at ilan pa pong mga personalidad. So sa ngayon ho ay mainit, napakainit ho ng panahon ho rito ngayon kahit pinapayuhan. Rowena Guanzon, dapat wala ka dyan. Dapat nandun ka sa Campaginaldo. Didilis ka . Dapat nandun ka sa Campaginaldo. Rowena Guanzon, dapat wala ka dyan sa Luneta. Kasi ang pinaglalaban ng nandyan sa Luneta ay against corruption. Hindi po BBM resign. BBM resign ang sigaw niya ni Guanzon . So dapat nandun ka sa Campaginaldo, wala ka dyan sa Luneta. Yung mga nais pa humabol dito sa Luneta na magdala ho kayo ng payong at maiinom ho na tubig. Sa ngayon ho ay ongoing ang mga program. Nag-start po ito ng 9 a.m. Inaasahan po matatapos ng 12 noon. Tapos may mga magmamarcha po papunta ng Mendiola. Then after Mendiola ay sila naman ho ay pupunta sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City. Okay, so yan, sobrang init pala doon . Ingat kayo mga kababayan. Lalong-lalo na may mga edad na inom kayo ng tubig, sobrang init, baka ma-heat stroke kayo. Okay, lipat tayo. Ito naman, isang oras na nakalipas ay merong picture taking. Ito namang beauty queen. Kasama po sa rally si reigning Miss Earth Philippines Joy Barcoma. Sumama po sa malawakang protesta laban sa katiwalian sa Luneta. Alright, so ayan mga kababayan, isang mapagpalayang umaga sa lahat. Ayan mga kababayan, picture lang. Ayan po, isang beauty queen. Sumama po dyan sa rally.
Okay, so ayan mga kababayan yung ano, yung mga grupo ng tiga mo babata, oh. Mga ano na po ito? Mga mukhang hakot na po ito. Ah, yung mga bata wala pang alam yan eh. Oh, eto yung narinig ko na ano, na hinakot niya lang sa Gedli para sumama, pamparami. Ayan mga kababayan. At sabi sa akin ng aking source, meron na raw naka-ready, gumagawa sila ng mga ano, ng mga placards. Ayan mga kababayan. Yung iba naman legit eh. Yung iba po mga nandyan legit. Pero meron po kasing ano, ibang mga sumama na lang. Hindi natin alam kung ano ang layunin. Sabi ko nga, baka manggulo lang ito mga ito eh. So yun, doon kayo iiwas sa mga kababayan ha. Huwag kayong basta-basta didikit kung kani-kanino. Baka madamay kayo, baka mamaya may plano pala sila. Ayan po yung mga kababayan natin na nagmarcha po dyan papunta sa Luneta. Alright, so lipat tayo. Ito naman po mga kababayan, si actress Jody Santa Maria ay nakiisa na rin sa Baha sa Luneta rally. Pakinggan po natin ang actress. Kasi minsan, sana may managot. Kasi minsan nasa news lang, ilang linggo, and then mamamatay. Pero sana ngayon, ayaw naman natin may patayin, hindi naman tama yun. Pero ang gusto lang natin ay may managot sa lahat na nangyayari. Hindi pwede na parang araw-araw Pasko. Alright, so ayan mga kababayan, si Jody Santa Maria. Nanawagan po na sana hindi mamatay yung issue. At mapanagot yung dapat managot. Kasi tama naman sinasabi niya, saglit lang, after 1 week, tahimik na naman. So, ayan po yung panawagan ni Jody Santa Maria. Eto naman si Pasio. Napagod na ang lolo nyo. Kakatawag kasi wala nga pumapansin sa kanila eh. Yan, sige, ganyan ka lang. Ayan. Oy, attorney, baka naman ma-heat stroke ka dyan. Ingat-ingat din. Marami ka pang kliyente. Baka pag ako na-demanda ng JIL, kunin kitang abogado. Huwag ka munang relax ka lang. Mainit ha, baka ma-heat stroke. Ayan po dyan sa harapan po ng EDSA People Power Monument. Alam ko, dyan po yan sa malapit sa Campo Aguinaldo. Pagod ng lolo nyo. Tapos eto mga kababayan, si Andrea Brillantes. Kasama na rin po dyan sa sa corruption protest, anti-corruption protest sa Luneta. Ayan po, Andrea Brillantes. Nakita ko rin, si Maris Racal. Nandiyan na rin po si Maris Racal. Ayan, nagsasalita na po sila. So yan po ang mga imahe na nangyayaring mga pagtitipon laban po sa korupsyon. Ayan po. Alam niyo kung talagang kung talagang talagang gusto lang nating labanan ng korupsyon, kayang-kaya naman natin sa pamamagitan ng ng mapayapang pag-aaklas. So ang problema kasi may ibang grupo na sinasamantala itong pagtitipon na ito. Kaya sana naman po ay huwag magtagumpay yung mga ibang grupo na ang gusto nila ay maiupo si Sara Duterte. Hindi po yun ang issue. Ang issue po ngayon, matanggal po, makulong, mapanagot ang mga corrupt government officials. Hindi po ang paupuin si Sara Duterte. Kasi pag pinaupo nyo po si Sara Duterte na isa rin pong may issue ng corruption, wala rin, para kayong tanga. Nilalabanan nyo corruption, tapos pauupuin nyo, meron pong kaso ng o issue ng corruption, kaya nga po may impeach Dahil po meron siyang hindi maipaliwanag kung saan niya dinala yung milyon-milyones na galing po sa kaban ng bayan. So sisigaw kayo anti-corruption kayo, tapos ilalagay nyo naman corrupt din. Hindi wala. Para lang kayo mga tanga. Diba? So yan po, yung mga imahe po ng paglaban po sa corruption. Ayan, dapat po magkaisa tayo. Ayan, sila sister, Diba, magkaisa, maging mapayapa. Tigilan nyo po yung gulo. Kasi may grupo dyan, alam nyo na, yung grupo ng kabila, na mga matatakaw sa kapangyarihan, gusto manggulo. Gusto lagi nagbabanta, nanggugurgur.
Ayan mga kababayan. Alright? Ayan po. Dapat po ganyan. Ganyan po mapayapa ang pagtitipon. At bilang pagtatapos mga kababayan, ito po yung ilan po sa imahe na makikita natin dyan po sa pagtitipon. Ilan pong mga realista nagbihis na tila biktima ng baha. Dahil po ito dyan sa korupsyon sa flood control. Totoo naman po na marami nabibiktima dahil po sa baha. Dahil po sa mga substandard at mga ghost projects na dapat sana'y naiwasan itong baha na naging sanhi para makabiktima sa ilan sa ating mga kababayan. Ito po, panoorin po natin. Alright, so yan po yung nakakalungkot na imahe na makikita natin. Totoo po ito, marami pong nabiktima ng baha dahil po sa pagnanakaw ng ilan sa mga opisyal dito sa ating gobyerno sa pakikipagsabuatan ng mga contractors at ng mga politiko. So yun lang po muna mga kababayan, update tayo sa mga susunod pa mangyayari dito po sa malawakang protesta laban po sa korupsyon. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.